Congressman Leviste, mga sangkay, naninilikado ngayon matapos ibunyag ang malaking sekreto. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. So pag-uusapan nga po natin ngayon mga sangkay itong malaking pagkabunyag sa sekreto po ni Leviste, no? Na ngayon ay sumambulat mga sangkay tungkol po sa kanyang nakaraan. Pag-uusapan po natin yan kasi nako, yayariin po siya ng ombudsman. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube, kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito nga ang nangyari, mga sangkay. Ayon po kasi sa report, paiimbestigahan daw po itong solar. Ito pong, ang pagkakaalam ko, ito po yung kumpanya ni Leviste na masyado pong umarangkada nung panahon po ni former President Rodrigo Duterte. Mga sangkay, kung saan po binenta. No? Eto, tingnan po natin. Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest sa solar company o solar power company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Nakatutok si Jonathan Andal. Biglang ano kasi to, 'di ba nga po nabalita itong si Leviste noon na pinakabata mga sangkay na bilyonaryo sa Pilipinas. No? At ngayon, mga sangkay, nabuking yung matinding pagmamaniobra di umano tungkol dito. Kaya naman iimbestigahan daw po ng ombudsman. Dapat kayo ng franchise, hindi mo ninenegosyo. Eh, yung batang-bata ka, ninenegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Ayan na. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Kaya nga sabi nila mga sangkay, bigla pong yumaman eh. Ganun lang po kabilis mga sangkay. Bigla pong yumaman si Leviste. Binenta mga sangkay na wala daw pong, kumbaga, hindi approved ng Congress. Walang kaalam-alam ang buong gobyerno anong nangyari. Franchise daw po yun, mga sangkay. Kaya naman ngayon, mukhang, nakita siguro ng mukhang mukhang ang dami na itong sinasabi, pero yung, alam po, nagigets po kung ano ang linyada ni Leviste. No? Kung saan talaga yung political color niya. May bahid. May bahid po. Hindi dito mayayari siya, mga sangkay. Pinakabatang bilyonaryo, kung hindi ako nagkakamali, mga sangkay. Biglang naging bilyonaryo kasi yan eh. Mukhang ito lamang po ngayon ang magpapakabang kay Leviste, mga sangkay. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste. Ito 25 ilang taon ba? 25 years? Kongreso ng 25-year franchise ang 25 years franchise. Tapos biglang ibinenta mga sangkay ng ganun-ganun lang. Tapos ang laki ng kinita. solar company na pag-aari ni Leviste. Anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang
isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Doon siya naging pangmalakasang bilyonaryo. Magkano yung benta niya, mga sangkay? Ulitin natin. Ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. 18 billion. Alam nyo, mga sangkay, minsan naiisip ko, sino pa kaya ang totoo sa mga politikong ito? 'Di ba halos lahat may bahid po eh. Ayon sa Section 18 ng Republic Act number 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Ayun na. Dito siya mayayari, mga sangkay. Biruin mo, franchise pala yun, tapos ibibenta ng ganun-ganun lang. Ang bihira, hindi hakot ka ng ano nun. Hakot ka ng kayamanan dun. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa sa hawak nitong tinatawag na Cabral Files, na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. Pag Tingnan may natin kung dokumento, sa pag merong pupulutin, backup. The document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Leandro. irrelevant na yun. Irrelevant na yun. no? Yun nga ang problema, mga sangkay, di ba, yung Cabral Files sa pinagdidiinan ni Leviste. Ang issue doon, mga sangkay, bakit ngayon lamang po inilabas? Di ba? Bakit ngayon lang? Pwede naman nung buhay pa eh. Bakit parang may kapansin-pansin na kababalaghan? Irrelevant na yun. Sino ang tatayo doon? Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Ito yung malamang sa malamang, dito siya kakabahan ngayon. Dito siya kakabahan kasi ombudsman na po yan. Kilala naman po natin si Boying Remulla. Mayayari siya dito, mga sangkay. Kung sakaling may butas yung kanyang ginawa, tungkol po dito sa solar company. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag po dyan, Solar Philippines. If I'm not mistaken, mga sangkay, yun po ang company na binigyan ng prangkisa ng gobyerno sa loob daw po ng 25 years, binenta lang ng ganun-ganun. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral Files sa DPWH ang House Infrastructure Committee. At kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. Ayan na. I'm quite sure, hindi naman nung si UC Cabral yung nag-encode nung lahat po ng laman ng Cabral file. So, each and every member of the staff nung pong planning service can in fact be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Ridon, agad nang babalik ang investigasyon ng komite sa anomalya sa flood control projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan din namin kunan ng pahayag ang kumpanyang pinagbentahan ni Leviste pero wala pa itong tugon sa ngayon. Nako, medyo, mga sangkay. Medyo kakabahan sila ngayon since ang ombudsman po ang kikilos para dyan. Mismo si Leviste, mga sangkay, malamang sa malamang. Kabado na yan ngayon. Kita nyo yung gigil ni Boying Remulla? Bawal daw yun. Bibenta mo ng ganun-ganun na lang. Binigyan ka ng 25 years franchise. Tapos, ibibenta mo yan. 18 billion, di ang lupit mo, mga sangkay. Diba? Laki ng kinitang pera nun. Well, ano ang inyong opinion tungkol dito? I'm sure narinig nyo ang topic na to sa ibang mga vlogger. Yung tungkol dyan sa company ni Leviste. No? Na humakot daw po siya, di umano ng kayamanan
Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.